Naalala ng prinsesa ang sinabi ng ating bida sa kanya, na wala nga raw itong relasyon kay Nanling siya. Akala ng prinsesa na si Lianzi ay sinanling siya. Kaya bigla na lamang itong nagbet ng 5.5 milyon upang makuha nito ang ating bida. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, lalaban pa sana si Lianzi, nang biglang nanghina ito. Dahil dito, nabahala naman ang ating bida sa kalagayan ng kanyang minamahal. Sinabi ni Yusuo habang hawak nito si Lianzi na huwag mag-alala, ipinaliwanag niya na ang nais lamang ni Zuming Lang ay ang lampara na jade sa noo ng babae upang mailigtas siya. Habang nahihirapan si Lianzi, sinabi pa nito na ayos na nga raw siya. Napansin ni Yusuo, umabot na sa 5,500,000 ang bid, mabuti na lang at ang ginawa ni Lianzi ay nag-udyok ng pagiging palaban ni Prinsesa Luo Shui, kung hindi ay maaaring pumalpak ang kanilang plano. Pagkatapos nito, ipinahayag ng tagapagbalita na nabili si Zuming Lang sa halagang 5,500,000 golden grits at siya na ngayon ang magiging asawa ni Prinsesa Luo Shui. Ayon pa rito, ang bid na yon ay nakabasag ng record sa kasaysayan ng kanilang bansa, at umaasa silang makakamit pa ng mas mataas na halaga sa susunod. Matapos ang ingay ng tagumpay sa auction, napaisip si Zuming Lang, sa kanyang sarili, sinabi niyang sa susunod ay hindi na siya sasali maliban kung si Lianzi mismo ang pinakamataas na mag-aalok, buo rin ang kanyang panata na hahanapin niya agad ang lahat ng lamp jade upang magamot at mailigtas ang kanyang minamahal. Makalipas ang ilang sandali, nag-usap ang dalawa. Tinanong ng ating bida kung totoo bang wala pang nakakakita ng kanyang mukha. Lumapit ang prinsesa at nagtanong kung nais ba niyang makita ito. Inutusan niya din ang ating bida, na alisin niya nga raw ang kanyang maskara para sa kanya. Habang papalapit sila sa isa't isa, lihim na nag-isip si Zuming Lang, matapos niya nga raw alisin ang kanyang maskara, patutulugin niya nga raw ito ng may ngiting humihingi ng tawad at agad na aalis kasama sina Xinghua at Yusuo. Dahil dito, dali-dali niyang inalis ang maskara ng prinsesa sa kanyang mukha. Nagulantang ang ating bida dahil nasa kanya na nga raw ang lamp jade sa kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, sinabi ni Wu Feng na huwag mag-alala ang mga babae, baka raw may nangyaring kakaiba o mahirap kay Zuming Lang kaya hindi pa ito nakabalik. Sinabi ni Yusuo na baka nahihirapan si Zuming Lang na makaalis agad dahil sobrang ganda at kaakit-akit ng prinsesa. Kaagad naman siyang pinigilan ni Xinghua, pagkatapos, hinikayat ni Yusuo si Xinghua na umuwi na muna at magpahinga dahil malapit ng mag-umaga, pinayuhan pa niya itong maghanda ng sopas kinabukasan para kay Zuming Lang, sakaling mapagod ito sa buong gabi. Sinabi ni Wu Feng na maghintay muna sila dahil kilala niya si Zuming Lang, hinding-hindi nito tatalikuran ang kanyang mga kasamahan. Ngunit mariing tugon ni Yusuo na parang mabangis na hayop, wala naman silang tunay na ugnayan kay Zuming Lang. Ano man ang gawin nito kasama ang prinsesa ay wala na raw silang pakialam, kaya nilang hanapin ang sinaunang Divine Lamp Jade nang sila-sila lang. Bumalik na ang eksena sa ating bida, habang sumisigaw ito sa pangalan ni Consort Wen. Ang prinsesa pala ay si Consort Wen, sinabi ni Consort Wen, kung hindi ba nga raw sinabi ng kanyang ina na siya ang prinsesa. Naisip ng ating bida kung paano niya matatalo ang babaeng kaharap niya, nagduda siya na baka itinago ni Consort Wen ang tunay na prinsesa at napalitan ng iba. Kaya naman, hinarap niya si Consort Wen at tinanong kung bakit nito gustong agawin ang lugar ng isang prinsesa sa mortal na kaharian at saan itinago ang tunay na prinsesa. Sagot naman ni Consort Wen, kung kaya ng iba na iwanan ng pagkadalubhasa sa espada para mag-alaga ng mga dragon, bakit hindi rin siya pwedeng iwan ang pagiging prinsesa at ituon ang sarili sa pagsasanay ng espada? Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng ating bida, at sinabi nito masamang kaugalian ng sapilitang kasal ay dapat labanan ng mga kabataang may malayang pag-iisip. Nag-alok siya na ibalik ang pera at tapusin na lang ang usapan. Ngunit sumagot si Consort Wen na hindi ito laro. Tinanong pa niya kung ang talagang iniintindi ng bida ay sinanling siya o yung babaeng nagtaas ng presyo. Naisip ng ating bida na kaya pala hindi alintana ng kanyang ina kung siya'y tatakas, dahil wala naman talaga siyang paraan para makatakas. Sinabi ni Zuming Lang kay Consort Wen na hindi sila bagay sa isa't isa, at hindi naman niya itinuring si Consort Wen na bilang kapantay, masakit daw isipin na gugugol siya ng habambuhay kasama lang ang isang karaniwang lalaki. Sinabi naman ni Consort Wen bilang isang babae, nararapat lang na mas higit pa siya kaysa sa kanya. Nabaliw ang ating bida sa sobrang inis at pagkadismaya, naalala niyang prinsesa pala ng Miao Kingdom ang babae, napagtanto niya na tila pinagtutulungan siya ng kanyang ina at ama para pahirapan ang sariling anak.
Lalo siyang nainis at halos mabaliw sa kakaisip kung paano siya makakatakas, kaya't napasigaw siya at tuluyang napaupo, yakap-yakap ang sarili sa kawalan ng pag-asa. Tinanong naman siya ni Consort Wen kung nababaliw na bang araw ito. Napabuntong hininga ang ating bida at nagpasya na, tama na ang pagtatago, kailangan na niyang maging tapat kay Consort Wen. Nilapitan niya ito ng seryoso, isinandal ang kamay sa pader, at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Doon ay sinabi niyang may kailangan din siyang ibunyag. Nagsimula nang magsabi ng totoo ang ating bida, ipinaliwanag niya na hindi niya kailanman naisip na maging asawa ng prinsesa. Ang tanging hangarin niya ay makuha ang sinaunang banal na lampara jade mula sa kanyang pilak na maskara upang mailigtas ang babaeng mahal niya, ngunit laking gulat niya nang malaman na ang kaharap niya ay ang prinsesa na si Luo Shui mismo. Nadama ni Consort Wen ang selos nang banggitin ni Zhu Minglang ang babaeng mahal niya. Tanong niya, mas mababa ba siya kumpara rito? Ipinaalala niya kay Zhu Minglang na bilang prinsesa ng Miao Kingdom, siya ay may karapatang magmana ng trono. Iginiit din niya na ang kanilang kaharian ay mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa maliliit na kaharian, at maging sa kabisera ay kinikilala ang lakas ng kanilang pamumuno. Ipinakita ni Consort Wen ang kanyang tiwala sa sarili. Ipinagmamalaki niyang siya ang pinunong tagapagsanay ng sword sect sa Miao Mountains at wala nang makakahambing sa kanya maliban kay Zhu Zueng. Ipinunto pa niya na nakita na ni Zhu Minglang ang kanyang mukha, at ang babaeng mahal nito ay kaunti lang ang agwat sa kanya sa edad, hindi raw siya mas mababa sa kagandahan kumpara rito. Ngunit imbes na mahulog sa kanyang mga salita, nagbiro si Zhu Minglang at nagsabing mas marami itong pagpipilian kaysa sa kanya. Tumalikod na sana siya para umalis. Ngunit pinigilan siya ng prinsesa at mariing tinawag ang pangalan niya. Humarap si Zhu Minglang kay Consort Wen at diretsyong sinabi na wala silang damdamin para sa isa't isa, kaya't bakit pa kailangang magsama. Nagpasalamat din ang ating bida sa pilak na maskara bilang pasasalamat at nagbitaw ng pangako na tutulungan siya balang araw kung mangangailangan nito. Seryosong sinabi ni Consort Wen, bihira ang tunay na pagmamahalan sa mundo at hindi siya kailanman umasa na makadarama ng damdamin para sa isang lalaki. Ang mahalaga raw ay huwag silang magsamahan ng loob, at baka dumating din ang oras na matutong magmahal sila. Paalala pa niya kay Zhu Minglang na noong nasa tugatog siya bilang isang sword cultivator, nagawa nitong igalaw ang mundo, kung ganoon, ilang babae kaya ang hahanga at magpapahalaga sa kanya noon. Tahasan na sinabi ni Zhu Minglang na humihingi siya ng paumanhin dahil may ibang babae ng laman ang kanyang puso. Ngunit mariing tugon ni Consort Wen, para sa kanya ay asawa na niya si Zhu Minglang at iyon ang katotohanang hindi basta mababago. Matapang na sinabi ni Consort Wen na hindi siya isang sunod-sunuran at hindi siya mukhang babaeng kayang ipamigay ang kanyang asawa sa iba, nagbabala pa siya na kung sakaling lumabas si Zhu Minglang mula sa palasyo ngayong araw, tiyak na hindi na makakaalis ng buhay si Nanling siya mula sa kaharian ng Miao. Nagulat si Zhu Minglang at seryosong nagtanong kung totoo ba ang kanyang sinabi. Matapang na ipinahayag ni Consort Wen na isinakripisyo na niya ang marangyang buhay, kapangyarihan bilang maharlika, at 2 dekada ng mahirap na pagsasanay sa kabundukan ng Miao. Kung pagkatapos ng lahat ng iyon ay kailangan pa rin niyang magpasakop sa iba, mawawala ng saysay ang lahat ng kanyang ginawa, kasabay nito, pinalabas na ni Consort Wen ang kanyang kapangyarihang upang pigilan ang ating bida sa pag-alis. Naghanda din ang ating bida at sumagot, sinabing sang-ayon siya sa ilan sa kanyang mga sinabi, ngunit may isang bagay na mali ang babae. Sinabi pa ni Consort Wen na magkaiba sila ng pananaw at walang tama o mali sa kanilang dalawa. Ngunit mariing tumugon si Zhu Minglang, naalala ang sinabi ni Consort Wen na tanging si Zhu Zueng lamang ang maihahambing sa kanya sa buong mundo. Sa puntong yun, ipinamalas niya ang kanyang kapangyarihan, tinawag niya ang apoy mula sa langit at nabuo ang isang dambuhalang espada ng apoy, hawak ang sandata, buong tapang niyang isinambit ang Fire Mark Sword, Awaken. Handa na siyang makipagsagupaan ng buong lakas. Nabahala naman dito si Consort Wen sa pinakita ng ating bida. Kaya sa ganun, dali-dali naman itong umatras palayo, at tumalon din ito pataas ng gusali. Pinakawalan ni Zhu Minglang ang kanyang makapangyarihang atake, ang ika-15 espada, ang Vermilion Bird Sword. Mula sa kanyang espada ay lumitaw ang napakalaking ibong apoy na bumalot sa kalangitan at tila gustong lamunin ang lahat. Nagulat si Consort Wen at agad sinalubong ang atake gamit ang kanyang sariling sandata, ngunit dama niya ang nakakatakot na puwersa nito, sa sobrang tindi, maging ang palasyo sa ibaba ay nanganganib mabura sa isang iglap, pati na ang lahat ng maharlika, mga alipin, at mga bantay.
Sa kanyang isipan, nagngit-ngit siya, zooming lang, napakawalang awa nga raw nito. Nagbabaga ang kalangitan habang bumabagsak ang mga apoy na parang ulan mula sa nakapangingilabot na kapangyarihan ni Zooming lang. Mariin binalaan ng ating bida si Consort Wen, huwag siyang subukang takutin gamit ang taong mamahalin niya sa hinaharap, kung hindi wawasakin niya ang buong palasyo, ang sekta ng espada, at pati na rin siya mismo. Habang nanginginig ang paligid sa banta niya, nagsalita si Consort Wen, malamig at puno ng tiwala, sinabi niya, maaari kang tumakas, ngunit kailanman ay hindi ka makakatakas sa itinakdang kapalaran na naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, masaya at mag-ana ang tagpo, mula sa mataas na pader ay tumalon si Zooming lang pababa, masiglang sumisigaw, nakuha ng araw niya ang lamp jade. Habang pinagmamasdan siya ng mga kasamahan, nagulat si Wu Feng, dahil hindi inaasahan ng kanyang nakababatang kapatid na kayang gamitin ni Zooming lang ang ika-15 galaw ng Tianyan Sword Art, isang pambihira at kamanghamanghang abilidad. Tinignan ni Yushuo ang ating bida ng masama at pabirong nagtanong kung bakit natapos agad, nagulat si Zooming lang at pinagsabihan si Yushuo na tigilan ang pagsasabi ng kung ano-anong imahinasyon, lalo na't halata kung saan siya nakatingin. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Zooming lang na ang tinatawag na Prinsesa Luo Shui ay si Consort Wen, ang kinikilalang pinuno ng Miaoshan Sword Sect at napiling magiging manugang ng kanyang ina, kaya raw tumagal ang kanilang laban. Pero bago pa siya makapagsalita pa ng iba, mabilis na tinakpan ni Zooming lang ang mga mata ni Yushuo, dahilan para magreklamo si Yushuo kung bakit pa niya ito ginawa. Nagulat sila at napagtanto na ang babae pala ang tunay na kalaban. Tinanong naman ni Yushuo kung nasaan nga raw ang lamp jade, at ipinakita ni Zooming lang na hawak niya ito. Agad niyang naisip na kailangan na nilang umalis dahil baka habulin pa sila ni concubine Wenling. Sa isip niya, hindi naman ganoon katalino si Wenling, pero hindi rin dapat ipagwalang bahala ang posibilidad na magpadala siya ng mga tauhan upang sumunod sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Wu Feng na tapusin na nila ang usapan. Biniro pa niya ang ating bida na maaari itong tumakas kasama ang dalawang babae at hindi dapat mag-alala dahil susuportahan sila ng kanilang sekta. Pinaliwanag naman ni Zooming lang na mali ang iniisip ni Wu Feng dahil magkaibigan lang sila. Dagdag pa ni Wu Feng, hinahangaan pa rin siya ng sekta, mapa-sword cultivation man o pag-ibig, pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Wu Feng. Bago tuluyang umalis, nagbitiw pa siya ng biro na sana ay magkaanak agad si Zooming lang. Wala na lamang nasabi ang ating bida sa sinabi ni Wu Feng. Pagkatapos nito, habang naglalakad sina Zooming lang kasama si Xinghua at Yushuo, biglang may lumapag na isang makapangyarihang babae mula sa himpapawid. Nagulat ang ating bida dahil ito nga raw ang kanyang ina. Tinanong ng ating bida sa kanyang ina kung dadalhin ba siya pabalik para ipakasal. Sabi naman ng kanyang ina na mababait ang dalawang babae, pero mas mabuti si Consort Wen. Sagot ni Zooming lang, magaling din ang kanyang ama kaya pwede silang magsama muli, natahimik ang kanyang ina sa sagot ng kanyang anak. Lumapit naman ang kanyang ina, at pinaliwanag nito na dapat sana ay ipapakita niya kung nasaan ang isa pang ancient divine lamp jade, pero dahil madaldal siya, pinahanap na lang nito ng mag-isa. Dahil dito, agad na nagsorry ang ating bida at humingi ng tawad, kaya't sinabi ng kanyang ina na may isang lungsod na tinatawag na Rain City sa direksyon ng Nihai, ang selyo ng lungsod na yun ay gawa sa lamp jade. Laking gulat ni Zooming lang nang maalala na hawak niya ang titulo ng lungsod na yun, kaya kung ibibigay niya yun sa hari, siya ang magiging pinuno ng lungsod. Pagkatapos, itinapon ng kanyang ina ang isang moonstone patungo sa kanya. Naalala niya na ito ang batong ibinigay noon kay Consort Wen bilang pagkilala ng ito ay maging pinuno, naunawaan ni Zooming lang na nag-aalala pa rin ang kanyang ina para sa kanya. Alam nitong mahirap ang magpanatili ng mga dragon, kaya't ang moonstone na yun ay makatutulong upang higit pang umunlad si Bai Qi. Dagdag pa ng kanyang ina, kung magagawa ng pintor na talunin si Consort Wen sa loob ng 2 taon, siya mismo ang pupunta sa palasyo upang tulungan siyang makalaya sa kasal, kung hindi mananatili pa ring asawa niya ito sa pangalan. Agad siyang naglinaw na ang tinutukoy na pintor ay si Nanling siya. Habang papaalis ang kanyang ina sinabi pa nito na sapat na kung sino man sa kanila ang makatalo kay Consort Wen, sumang-ayon ito sa kondisyon na yun at nagtakda ng 2 taon. Naiwan namang nagtataka si Zooming lang, kung bakit ganoon lang kadali at casual ang naging pangakong yun. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo ang ating bida upang puntahan si Fang Nianyan. Masiglang tinawag siya ni Fang Nianyan at agad namang nagtanong kung nasaan si Hao Ye,
dahil hindi niya ito kasama. Ipinaliwanag ni Fang Nianyan na sinabi ni Wu Feng na pupunta sila sa Rain City, kaya nagpunta si Hao Ye upang mang-alap ng impormasyon tungkol doon. Dahil dito, napaisip naman ng ating bida, bago sila umalis, sinabi ng ating bida na mauna na silang sumakay sa karwahe dahil may kailangan pa siyang asikasuhin at agad din siyang susunod. Nagbiro si Yusuo sa kanya kung babae ba ang pakay niya, kaya natawa ang iba. Agad naman dumipensa ang ating bida na hindi siya ganoong klaseng tao, ngunit sabay-sabay na sumagot ang lahat ng kanyang kasama na oo, ganoon nga siya, kaya't lalo silang nagtawanan. Pagkaalis ng ating bida, dumating si Hao Ye mula sa Sword Sect ng Yao Mountains at agad nagtanong kung naroon sina Zuming Lang at ang iba pa. Sagot naman ni Fang Nianyan na nasa loob sila ng karwahe. Lumabas si Xinghua mula sa loob at tinanong kung sino siya. Ipinakilala ni Hao Ye ang sarili niya bilang isang naglalakbay na tagapagsanay ng espada mula sa Yao Mountains at tinawag siyang Miss Nan. Ngumiti si Xinghua at itinama siya, na hindi siya si Miss Nan kundi si Miss Li. Nagulat si Hao Ye dahil narinig niya na may isang makapangyarihang pintor na nagngangalang Nan na kasama ni Zuming Lang, at siya pa raw ang tumalo kay Miao Zhu, kaya nagtaka siya kung bakit ipinakilala ng babae ang sarili bilang Li. Napaisip si Hao Ye kung dalawa ba ang babaeng Nan na kasama ni Zuming Lang, at sa isip-isip niya, talaga raw kaakit-akit si Zuming Lang kaya't hindi nakapagtataka kung pati si Prinsesa Luoshi ay nahulog ang loob dito. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan si Zuming Lang, ipinaliwanag ni Hao Ye na may narinig siyang balita mula sa mga mangangalakal tungkol sa Rain City, at medyo komplikado raw ang sitwasyon doon kaya kailangan niya itong pag-usapan kay Zuming Lang. Itinuro naman ni Xinghua ang direksyon at sinabi na pumunta roon si Zuming Lang. Habang nagpapahinga si Zuming Lang, abala siya sa pagtingin sa tanawin kaya hindi niya napansin na nagsimulang mag-advance si Hia. Sa gitna ng pagtulog nito, biglang naglabas ng apoy at kakaibang liwanag ang katawan ni Hia, tanda ng pagbabago. Dahil dito, nagsimula ng magbago ng anyo si Hia, at ang bawat katawan nito ay mas lalong nagiging mabangis. Napansin na ito ng ating bida, at nagulat ito nang makita ang anyo ni Hia na mas malaki at mas mabangis. Nagulat din si Hia at nagtaka kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ni Zuming Lang na nag-advance ito, at nakakatawa dahil nagawa niyang maging mas makapangyarihan kahit natutulog lamang. Naisip ni Zuming Lang na posibleng dahil ito sa spiritual domain, kaya naging matagumpay ang biglaang pagbabago ni Hia. Ipinaliwanag din ni Zuming Lang na kailangang gisingin ang inscription sa Molten Heavy Armor kapag matatag na ang kanyang cultivation, kapag nagawa yon, kakayanin na nitong tanggihan kahit ang atake ng isang dragon na nasa antas ng Monarch. Matapos nito, sinabi niya na panahon na rin upang gamitin ang Moonstone para maibalik ang dugong lahi ni Bai Qi. Makalipas ang ilang sandali, umakyat si Zuming Lang sa tuktok ng bundok. Nagtanong ang ating bida kay Ginoong Koi kung bakit kailangan nilang pumunta roon. Lumabas si Ginoong Koi, at ipinaliwanag niya na sa maaraw at mataas na lugar lamang maaaring masimulan ang proseso upang masipsip ni Bai Qi ang enerhiya ng Moonstone, para maibalik ang dugong lahi ng itim na dragon. Ngunit habang isinasagawa ang pagpapanumbalik, hindi magagamit ni Bai Qi ang kapangyarihan ng kanyang dugo, at pansamantala lamang siyang mananatili sa mababang antas ng Monarch. Nagtanong si Zuming Lang kung gaano kalaki ang magiging pag-unlad ni Bai Qi kapag naibalik ang dugong lahi nito. Ipinaliwanag ni Ginoong Koi na matapos ang pagpapanumbalik, at dagdag pa ang dragon armor na sariling gawa ni Zuming Lang, si Bai Qi ay magiging isa sa pinakamalakas sa antas ng High Monarch. Pagkatapos nito, sinabi ni Zuming Lang na sisimulan na niyang tulungan si Bai Qi sa pagsipsip ng enerhiya, at hiniling niya kay Ginoong Koi at Mo Ye na bantayan siya habang nagaganap ang proseso. Pinaalalahanan naman siya ni Ginoong Koi na huwag mag-alala dahil siya ang pinakaunang ninuno ng lahat ng dragon. Dati siyang nasa rurok ng kapangyarihan ngunit kalaunan ay naging isang isda, ang pinakaunang anyo ng isang dragon. Pagkatapos nito, ipinikit na ng ating bida ang kanyang mga mata upang makapagsimula na ito. Kasunod nito, habang naglalakad si Hao Ye, nakita na niya ang ating bida at dali-dali niya itong tinawag. Ngunit kaagad siyang tinanong ni Ginoong Koi kung sino nga raw ito. Ipinaliwanag ni Hao Ye na siya ay isang naglalakbay na tagapagsanay ng espada mula sa Sword Sect sa Yao Mountains, at ipinadala siya ni Wu Feng upang samahan sila palabas ng Miao Kingdom. Ngunit imbes na makinig, paulit-ulit siyang tinatanong ni Mr. Koi ng parehong bagay, nagtataka si Ginoong Koi, kung bakit ang mga tao mula sa Sword Sect ay mukhang mas matatanda o mas matured kaysa sa kanilang edad. Sa huli, kahit ilang ulit nang ipinaliwanag ni Hao Ye kung sino siya,
Tila hindi siya pinapakinggan ni Mr. Koy at muli siyang tinanong na parabang nakalimutan nito ang sinabi niya.